Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, pag-usapan natin itong pang-apat at huling team na pumasok dito sa semi-finals ng PBA Commissioner's Cup Semi-Finals Season 49. Alright? So, walang iba kundi itong Barangay Ginebra San Miguel. Alright. Alam naman natin ang Barangay Ginebra, merong NSD, Never Say Die mentality. Okay? No? Kailangan they should live up to this mentality or mantra, kaya nga nila, or spirit. Okay? Kasi, sino ba magiging kalaban ninyo? No? They will face a young, hungry, and confident Batang Pier. O tama, Batang Pier. Northport Batang Pier. No? So, hindi biro ang Northport Batang Pier. They are for real. Ika nga. Sila, si Coach Tim ko na nga nagsabi, they are for real. At sa unang pagtatagpo nila, tinalo ng Northport ang Barangay Ginebra. Okay? Yan. So, kailangan yung battle cry nila na never say die, hindi namamatay. Kaya nga never say die. No? Alright. Ngayon, tingnan natin itong core players ng Barangay Ginebra na eto ang punto. Sumama at pauwi pa lang galing mga siguro ngayong mga oras na to pauwi pa lang. Pabalik na rito sa Maynila etong sila Justin Brownlee, Scotty Thompson, Troy Rosario, Japet Aguilar, o Jamie Malonzo. Although si Troy Rosario, Jamie Malonzo, hindi naman ginamit. So, kasi medyo meron yatang on the way na sila sa recovery sa kanilang injury kaya hindi na pinilit ni Coach Steve Cohn, Kaya ang titingnan lang natin dito ang performance ni JB, Scotty Thompson at saka ni Japet Aguilar pagkatapos silang mag-perform, pagkatapos silang maglaro sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Okay? Alright. Preparation wise mga kababayan, lamang na lamang ang Northport Batang Pier. Okay, kasi mahaba yung pahinga, nakakapag-prepare sila, nakapag-practice sila, nakapag-scout sila, okay? Nakapagpahinga sila, naipahinga nila yung kanilang mga katawan at para maging ready sila do sa bakbakan sa February 26. So, preparation-wise, lamang na lamang ang Northport Batang Pier kaysa sa Barangay Ginebra na pag-uwi nila, ay kailangan mag-practice na sila. Getting down to business, ika nga agad, Wala nang patumpik-tumpik. Dahil sa 26 na yung laro nila yung semi-final. So, kailangan pag-uwi rito siguro, practice agad, So, katawan mo hindi pa nagre-recover from the FIBA battle. So, medyo mahihirapan sila rito, may konting stress, ika nga, Kaya nga sabi ko sa inyo, lamang dito ang Northport Batang Pier in terms of preparations, Now, gayon pa man, delikado pa rin nakalaban ng Barangay Ginebra. Sabihin na natin confident, bata, gutom ang Batang Pier, delikado pa rin nakakalaban ang Barangay Ginebra. Bakit? May Justin Brownlee pa rin sila. Diyan pa rin sila dumidikit, at nagdi-depend sa kanilang instant offense, Kaya lang hindi kaya ni Justin Brownlee na mag-isa. Okay? Katulad yun na obserbahan natin sa FIBA, Okay, FIBA Asia. Lahat si Justin Brownlee gumawa. Nawala yung locals. Nawala yung local production. Anong nangyari? Medyo kinapos tayo. Okay? So, anong kailangan ni Justin Brownlee? Local support. Dangerous na kalaban ang Barangay Ginebra kapag naglaro na maganda si JB with local support. Okay? Ayan. So, sino ba yung mga pwedeng tumulong
aside from the core na sumama dun sa FIBA Asia Cup qualifiers. Si RJ Abarrientos, maganda nilalaro niyan, ano? Si Stephen Holt, okay? Maverick Anhanmisi and Ralph Koo. Yung mga batang yan, ano, yung mga players na yan, maganda ang pag-complement niyan. Okay? Maganda ang laro, maganda ang blending ng laro nila together with Justin Brownlee. At alam nyo ba, dinaan ng Barangay Ginebra or dinadaan ng Barangay Ginebra ang laro nila, kaya sila sa mga panalo nila, no? Dinadaan ng Ginebra, Barangay Ginebra sa defense ang kanilang mga panalo. Alam nyo ba mga kababayan, points allowed, 90.5 points per game lang ang pinapayagan na ma-score ng Ginebra doon sa kalaban nila. O, pinapayagan lang ng Ginebra ang kalaban nila na maka-score ng average na 90.5 points per game. I-91 mo na, sige na. Okay, pero still, mababa pa rin yan, ano? Limited yan. Okay? With a 42.5 or 43% shooting for opponents. Yan. So, pigil na pigil, ano? Okay. Maganda ang depensa nila. Doon nila dinadaan, ano? So, sa foul naman, foul committed, okay, limited din sila, mababa rin, ano? So, they are defending, no? Without fouling too much, which is good, very good. 18.3 fouls per game lang sila. Okay? Manageable yan, ano? So, maganda yan, ano? They are defending well without fouling. Okay? Yan. Pagdating naman sa brand ng laro nila, hindi sila yung madalas na takbuhan. Hindi sila yung ma-fast break na team, ano? Dinadaan nila sa execution, half-court play, no? Okay? So, pagdating sa assists, yan, anong katunayan na half-court play at half-court execution, no? Assist leader sila. Number 1 sila sa liga, 24.3 assists. Okay? Maganda kasi pasahan nila yung mga RJ Abarrientos, maganda magpasa yan, ano? Scottie Thompson, magaling magpasa. Maganda na pasa. Si JB, maganda rin magpasa. Okay? So, yung pasahan, yung pag-ikot ng bola, maganda. At pagdating sa turnovers, second sila sa pinaka-konti with 13 turnovers. Okay? So, makikita niyo yung assist turnover ratio, napakataas. Okay? So, yung assist turnover ratio, napakataas. 24.3 over 13. Kayo na gumawa ng math. Wala akong calculator dito eh. Pero mataas yan palagay ko kasi maliit lang yung denominator eh. Okay? Yan. So, yan ang magiging sandata ng Barangay Ginebra pagdating sa laro versus dito sa Northport Batang-Pierre. Okay? At kailangan makapuntos lang ang kalaban ng 100 points. Tuwing nakakapuntos ang kalaban nila below 100 points, nananalo po sila, no? Okay, saan nila ginagawa? Sa depensa nga, by limiting the possessions of their opponents, ano? Instead, makipagtakbuhan sila, mga kababayan. Instead, imbis na makipagtakbuhan sila, makipagsabayan sila sa Northport, na hindi naman nila masyadong magagawa dahil ang ginagawa ang laro ni Coach Tim Cone ay short rotation, mapapagod agad lahat mga players niya. Ayaw siyang humugot ng players sa deep bench, no? Mapapagod, hindi sila makakasabay sa takbuhan sa Northport Batang-Pierre. So saan nila gagawin? Okay? Di sa half-court offense. Okay? Sa depensa. Okay? By limiting their opponents to just 100 points. Okay? Nangyari yan nung sa unang-unang pagkakataon na natalo, sa unang-unang laro nila or encounter nila, 119-116, talo sila. Bakit? Nakipagsabayan sila sa takbuhan. Tingnan nyo yung score, oh. Lagpas 100. Sila rin lagpas 100 pero talo pa rin sila. Kasi nga lumagpas ng 100 eh.
So, importante rito wag sila makipagsabayan sa takbuhan. Yung own pace nila, controlled offense, no? Okay? Patient offense. Okay? Yung hahanapin mo kung sino yung libre. Okay? Yan. Yan ang laro ng Barangay Ginebra. Tumatakbo sila pero hindi kadalasan, ano? Hindi madalas. Okay? So yan ang masasabi natin tungkol dito sa kalidad ng laro ng Barangay Ginebra San Miguel pagpapasok nitong semifinals, ano? At sino ang mga key players na nakikita natin na pwedeng gumawa? Okay? Para tumapat naman dito sa mga players din naman ng Northport Batang Piara. Pwedeng dumipensa rito kay Tolentino at kay Munson. Joshua Munson and Arvin Tolentino. They are on top of their game. So sino ba pwedeng maging defender diyan? Si Stephen Holt. It's time for Stephen Holt to shine. Okay? And he is coming in fresh, hindi naman siya kasali sa FIBA. So nakapagpahinga rin 'yan, ano? Yan. Si RJ Abarientos pwede rin, ano? Okay? Lahat ng mga hindi sumama, yan. Pwedeng Pwedeng gamitin na muna ni Coach Tim Cone. Okay? Ihalo doon sa main core niya, no? Para magkaroon din naman sila ng confidence sa kanilang sarili na kaya ko palang depensahan itong si Arvin Tolentino at si Joshua Munson. Hindi pala uubra sa akin to. Okay? Sa offense naman, maganda rin naman ang performance nila, Abarientos at ni Holt, no? So gamitin sana. Gumamit pa ng bench players itong si Coach Tim Cone, ano? Para kasi magiging lalabas siya, war of attrition yan eh. Ubusan ng lakas. Pag naubos ang gas mo or gasolina mo sa tangke, hindi ka na makakatagal hanggang sa fourth quarter. Okay? At don't rely heavily on JB. Okay? JB or Justin Brownlee can't do it alone. He is human. Napapagod din yan. Okay? Maaaring maganda performance siya, makaka 40 points. Pero kung walang local support, baliwala. His 40 points will just go down the drain. Okay? Yan. Alright? So yan sana ang yan ang advantage ng Barangay Ginebra. At yung mga dapat gawin ng Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone, sana makita niya. Okay? Yung advantage siya over Northport Batang Pier, yung kind of play niya, at saka yung medyo makikitaan ng butas ng Northport, sana aware siya. Alam ko namang aware siya dyan, ano? Champion coach yan, syempre, no? Alright? So, kung may comment kayo mga kababayan tungkol sa Barangay Ginebra San Miguel, lagay nyo lang po dyan sa ilalim ng video na to. Hanggang dito lang lamang po mga kababayan, mga ka-PBA, at sa mga bagong pasok, paki-subscribe na lamang po ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, at paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.